Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Nagsimula ang pelikula sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Bob, na nagtatrabaho sa isang pabrika ng gilingan sa isang maliit na bayan. Siya ay nabubuhay mag-isa, at bukod sa kanyang trabaho, wala siyang ibang nangyayari sa kanyang buhay. Sa ibang lugar, nakikita namin ang kanyang teenager na anak na babae, si Eva, na nakatira sa ibang bayan kasama ang kanyang ina, si Darlene, at ang stepmom na si Molly. Tila may alitan sa pamilya, dahil pakiramdam ni Eva ay malayo sa kanyang mga ina. Sa tuwing sinusubukan nilang makipag-usap sa kanya, hindi niya pinapansin ang mga ito at ginugugol ang karamihan ng kanyang oras sa kanyang mga kaibigan. Sa susunod na eksena, umuwi si Bob pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho at nakatanggap ng tawag mula kay Darlene. Sinabi niya sa kanya na nag-aalala siya para kay Eva, na napaka-rebelde at hindi nakikinig sa kanya. Binanggit ni Bob na pinadalhan niya sila ng buwan ng pera at hindi naiintindihan kung ano pa ang gusto niya. Sinasabi niya na gusto lang niya na nandyan siya para sa kanilang anak. Pagkatapos ay inakusahan niya siya ng pag-abandona sa kanila 8 taon na ang nakakaraan ng walang anumang paliwanag, ngunit sinabi niya na siya ay masyadong pagod at ibinaba ang tawag. Pagkatapos, umupo siya sa sopa at tinanggal ang kanyang mga bendahe, na inihayag ang kanyang mga kamay na nagkawatak-watak. Siya pala ay may misteryosong sakit na nagiging sanhi ng unti-unting pagka-invisible ng kanyang katawan. Nang maglaon, pumunta si Bob sa isang bar para uminom, kung saan sinubukan siyang landiin ng isang waitress, ngunit hindi niya ito pinapansin. Sa labas, nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Nelson, na kanyang supplier ng damo. Nairita si Bob nang malaman niyang damable ang mga presyo sa pagkakataong ito, ngunit ipinaalam sa kanya ni Nelson na boss niya ang desisyon ni Crispy, at hindi siya. Kaya, bago umalis, sinusumpa ni Bob si Crispy at hiniling kay Nelson na ipasa ang mensahe. Kinabukasan, nasa trabaho si Bob gaya ng dati, ngunit sinimulan niyang i-replay sa kanyang isipan ang mga salita ni Darlene. Sa kalaunan ay hindi niya madala ang bigat ng kanyang mga iniisip at huminto sa kanyang trabaho sa lugar. Nang gabing iyon, inayos niya ang kanyang mga gamit at sumakay sa kanyang truck upang makita ang kanyang anak na babae, na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit sa daan, si Bob ay nagsimulang makaramdam ng maraming sakit, na humantong sa isang aksidente. Dahil wala siyang maraming kaibigan, tinawagan niya si Nelson, na humihingi ng tulong sa kanya. Sa pagkakaalam ko, hindi yan ginagawa ng mga weed dealers. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang malapit na kafe, kung saan ang mga tao ay nagulat sa kanyang kakilakilabot na estado. Direktang tumungo si Bob sa banyo at tinitingnan ang kanyang mga sugat. Habang itinataas niya ang kanyang kamiseta, nakita namin na lumalala ang kanyang sakit at nakikita na ang kanyang tadyang. Pagkatapos niyang ayusin ang sarili, lumabas siya at umupo sa isang table. Ilang sandali pa, dumating si Crispy at umupo kasama niya, na sinasabing hindi nakarating si Nelson. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, lumakad ang dalawa sa labas, at inutusan ni Crispy ang kanyang mga tauhan na kunin ang nasirang truck ni Bob. Pagkatapos ay nagtanong siya kung saan siya pupunta, at sumagot si Bob na siya ay patungo sa timog. Nang marinig ito, nag-aalok si Crispy na tulungan siya, ngunit mayroon siyang sariling mga kondisyon. Sinabi niya na gusto niyang maghatid si Bob ng ilang gamot sa kanyang mga customer kapalit ng pag-aayos ng kanyang truck. Pagkatapos ng maingat na pag-isip-isip, pumayag si Bob na gawin ang trabaho. Kinaumagahan, bumaril si Crispy ng oso at inilabas ang puso nito. Pagkatapos ay naglagay siya ng ilang mga gamot sa loob nito at inilagay ang mga ito sa isang kahon ng yelo. Pagkatapos, iniabot niya ang kahon kay Bob, na pagkatapos ay nagsimulang maglakbay. Nang gabing iyon, dumating siya sa bahay ni Darlene, kung saan masayang binati siya nito at sinabing nasa bahay ng kaibigan si Eva. Sinabi niya na wala rin si Molly sa bahay at iniimbitahan siyang manatili. Bagamat sa una ay nag-aalangan siya, sa wakas ay pumayag na rin siyang magpalipas ng gabi. Kinaumagahan, gumising si Bob at naghahanda para ihatid ang pakete ng gamot. Sa sandaling iyon, umuwi si Eva at nagulat na makita ang kanyang ama pagkatapos ng 8 taon. Tinanong niya kung bakit siya narito, at ipinaliwanag niya na tinawagan siya ng kanyang ina. Pagkatapos ay sinabi ni Bob na kailangan niyang pumunta sa isang lugar para sa trabaho, at tinanong niya kung maaari siyang sumama.
Gayunpaman, tumanggi siya at umalis ng mag-isa. Nang maglaon, dumating si Bob sa isang pabrika at nakilala ang isang lalaking nagngangalang Milton. Sinubukan ng isa pang lalaki na suriin ang kanyang katawan, ngunit naramdaman ni Bob ang sakit at sinasabing nasugatan ang kanyang mga tadyang. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ibinigay niya kay Milton ang mga gamot at tumanggap ng pera. Ang huli ay nagbibigay din sa kanya ng ilang Chinese na gamot na sinasabing magpapagaling ito sa kanyang mga tadyang. Pag-uwi ni Bob, naabutan niya si Eva at humingi ng paumanhin sa hindi niya paghatid sa kanya ng mas maaga. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa kanyang lolo at kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinaliwanag ni Bob na mayroon siyang bipolar disorder at sa huli ay nagawa ang hindi maisip dahil sa pagkabigo. Nang marinig ito, naiwan si Eva na walang himik. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari silang mag-hangout mamaya, at kinakabahan siyang sumagot ng oo. Pagkatapos, pumunta si Eva sa isang Chinese medicine shop at nilapitan siya ng isang tindera, nagtanong kung ano ang kailangan niya. Walang imak ang dalaga, kaya ang sabi ng babae ay mayroon din silang doktor na maaaring magpatingin sa kanya. Kinabahan si Eva at sinubukang umalis, ngunit ang babae ay nag-aalok sa kanya ng ilang gamot ng libre, sinabing ito ay kapakipakinabang sa kanyang kalusugan. Nang maglaon, nakipagkita si Eva sa kanyang mga kaibigan at nagpaplano silang tuklasin ang isang lumang gusali na dating mental hospital. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Amelia ay nag-aalangan sa simula at tumangging pumunta, ngunit kalaunan ay nakumbinsi siya ni Eva, tinitiyak sa kanya na magiging masaya ito. Pagdating sa pasilidad, isiniwalat ni Eva na nanatili rito ang kanyang lolo at kalaunan ay ginawa ang hindi maisip. Pagkatapos ay tumuloy ang grupo sa basement, pinag-uusapan kung paano pinagmumultuhan ang lugar na ito. Sa sandaling iyon, nakita nila ang isang misteryosong figure na nagtatago sa ilalim ng puting tela. Nagiging sanhi ito ng takot sa mga bigots, ngunit ilang sandali pa, wala na ang tao, naiwan lamang ang puting tela. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Amelia ang kamay ni Eva at napansin ang kanyang mga buto na lumalabas ng walang anumang kalamnan. May sakit din pala si Eva sa kanyang ama na itinago niya sa lahat. Kinikilabutan nito si Amelia, at nagsimula siyang makipagtalo sa kanyang kaibigan. Ngunit bago pa lumaki ang usapin, may ilang gwardya na dumating doon, na pinilit na tumakas ang mga binatilyo. Nang gabing iyon, muling nanatili si Bob sa bahay ni Darlene, kung saan ginuganita ng dalawa ang mga lumang araw. Nagkwentuhan din sila tungkol sa araw na nagkakilala sila at nagmahalan. Kinaumagahan, gayunpaman, sila ay natakot nang malaman na si Eva ay hindi umuwi sa buong gabi. Si Bob pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa kanyang silid, kung saan nakita niya ang kanyang telepono. Matapos suriin ang kanyang mga text message, napagtanto niyang may balak siyang pumunta sa isang lugar kasama ang kanyang mga kaibigan. Kaya, sila ni Darlene ay mabilis na pumunta sa bahay ni Amelia, kung saan binuksan ng kanyang ama ang pinto at ipinaalam sa kanya na wala si Eva. Frustrated, nilapitan ni Bob ang mga lalaking kaibigan ni Eva at tinanong kung nasaan siya. Sa una ay sinubukan nilang paglaruan ito, ngunit nang siya ay naging agresibo, sa wakas ay inamin nilang lahat sila ay napunta sa mental hospital. Gayunpaman, inaangkin nila na kalaunan ay umalis sila sa pasilidad at pumunta sa kanilang magkahiwalay na paraan. Sa sumunod na eksena, narating nina Bob at Darlene ang mental hospital para hanapin ang kanilang anak. Kapag sinubukan siyang pigilan ng mga gwardya, naging marahas siya at nagdudulot ng kaguluhan. Dahil dito, binaril nila siya ng isang taser na nawalan ng malay. Nakiusap si Darlene sa pinuno ng ospital na palayain siya, ngunit tumanggi siya dahil sa kanyang marahas na pag-uugali at sinasabing maaari niyang saktan ng sinuman. Nang maglaon, ang pinuno ng ospital ay nakipag-usap kay Bob at ipinahayag na alam niya ang kanyang invisibility na sakit. Ibinunyag niya na ang kanyang ama ay nagkaroon din ng kakaibang sakit na ito bago pumanaw. Sinusubukan niyang kumbansihin siya na manatili sa ospital, iginiit na maaari silang magbigay ng pangangalaga para sa kanya. Gayunpaman, inakusahan niya siya ng pagsasagawa ng mga eksperimento sa kanyang ama at itinulak siya sa punto ng kamatayan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, kinumpiska ng isang staff ang lahat ng gamit ni Bob at ikinulong siya sa isang silid. Bandang hating gabi, may gin-icing si Bob at natuklasan niyang biglang bumukas ang kanyang pinto at nasa silid din ang kanyang mga gamit.
Ito ay nalilito sa kanya at iniisip niya kung sino ang sumusubok na tumulong sa kanya. Anuman, ayaw niyang palampasin ang pagkakataon, kaya tumakbo siya para dito. Sa oras na nakarating si Bob sa bahay, siya ay nasa matinding sakit at hindi man lang makalakad ng maayos. Nakita niya ang isang mensahe sa telepono ni Eva mula sa numero ni Amelia, na humihimok sa kanya na bumalik. Nang mapagtantong may impormasyon ng kanyang kaibigan sa kanyang kinaroroonan, agad niyang pinuntahan si Amelia. Ipinaliwanag ng huli ang tungkol sa nangyari sa mental hospital. Binanggit niya na si Eva ay mayroon ding kakaibang sakit na katulad niya at naghahanap siya ng lunas. Nakiusap si Amelia na hanapin siya sa lalong madaling panahon at ibigay sa kanya ang bag na naiwan ni Eva. Nang maglaon, sinuri ni Bob ang bag at natuklasan ang parehong gamot na tsino sa loob nito. Samantala, sumasailalim si Eva sa isang operasyon na isinagawa ng isang misteryosong grupo at kamukha ng kanyang ama ang kanyang balat. Di nagtagal, nakilala ni Bob si Milton at tinanong kung saan niya nakuha ang Chinese na gamot dahil nakita niya ang parehong bagay sa bag ng kanyang anak. Nang ibigay ni Milton sa kanya ang address ng tindahan, ang ating bida ay nagmamadaling pumunta doon. Sa tindahan, nilapitan ni Bob ang tindera na may larawan ni Eva, na hinihiling na malaman kung nasaan siya. Sinabi niya na hindi niya alam, ngunit napansin niya ang bisikleta ni Eva sa harap ng tindahan at naging pagalit. Kapag hindi pa rin siya sumasagot, tinanggal niya ang kanyang takip at ipinakita ang kanyang ulo, na kadalasang naghiwa-hiwalay. Nang makita ito, natakot ang tindera at sinabi sa kanya na siya ay isang alamat. Sa wakas ay isiniwalat niya na kinuha ng doktor si Eva para sa isang check-up, ngunit hindi siya dapat mag-alala dahil siya ay isang napakahusay na doktor. Pagkatapos nito, tinanggal ni Bob ang karamihan sa kanyang mga damit at, sa kabila ng kanyang marupok na kondisyon, tumungo sa basement. Doon, natuklasan niya ang ilang tao na nag-eeksperimento sa droga. Natagpuan din ni Bob si Eva, na nakakulong sa isang hola. Ito ay lumabas na siya ay nakakulong dito at sumasailalim sa mga eksperimento at pang-aabuso. Napansin ni Bob na ang kanyang mga balikat ay napunit at nagagalit. Nang magpakita ang masamang doktor, inatake niya ito at muntik na siyang patayin, ngunit pinigilan siya ni Eva na gawin pa ito. Pagkatapos ay umalis ang dalawa sa tindahan at nagsimulang lumala ang kalagayan ni Bob. Pagdating nila sa bahay, naging emosyonal ang mga nanay ni Eva matapos siyang makitang ligtas. Sa loob, ginagamot ni Darlene ang kanyang mga sugat at sa wakas ay isiniwalat ni Bob ang tungkol sa kanyang karamdaman at kung bakit niya ito iniwan 8 taon na ang nakararaan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ay mayroon ding kaparehong karamdaman na nakakaapekto sa kanilang mga supling, kabilang si Eva. Kinabukasan, gustong umuwi ni Bob, ngunit dahil sa kanyang marupok na kalagayan, nagpa siya si Eva na sumama sa kanya. Pagkatapos magpaalam sa mag-ina, nagsimula na ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Sa pagbabalik sa bayan, nakipagkita si Bob kay Nelson at binigyan siya ng isang pakete, hinihiling sa kanya na ibigay ito sa kanyang amo. Ngunit ng gabing iyon, nang buksan ni Crispy ang pakete, nagalit siya na tanging mga pako at mga tornilyo lamang ang hanapin sa halip na pera. Sa mga sumunod na araw, lubos na inalagaan ni Eva ang kanyang ama, ngunit hindi nagtagal ay lumala ang kanyang kalagayan at ang karamihan sa mga bahagi ng kanyang katawan ay nagsimulang maglaho. Isang gabi, naabutan niya itong papaalis ng bahay at tinanong kung saan siya pupunta. Ipinaalam sa kanya ni Bob na hindi siya mabubuhay ng ganito at gusto niyang wakasan ang lahat. Pinapahamak nito ang binatilyo, ngunit ibinunyag niya na bago siya dumating, binalak niyang pumunta sa Hill Inn at mawala ang sarili. Sa kabila ng mga pakiusap nito na pigilan siya, tumanggi itong makinig at tuluyang umalis. Kinaumagahan, nakita namin ang isang nanlulumong Eva na umiiyak mag-isa sa bahay. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto at naniniwala siyang ama niya iyon. Gayunpaman, ito pala ay si Crispy. Siya ay galit na galit kay Bob dahil sa hindi pagbabalik ng kanyang pera at hinihiling na malaman kung nasaan siya. Sinabi ni Eva na wala siyang ideya at binili niya ang bahay mula sa kanya, ngunit napansin niya ang larawan ng kanyang pagkabata at napagtanto na siya ay anak ni Bob. Sinimulan siyang hawakan ni Crispy nang hindi naaangkop at sinabing kikita siya mula sa kanya. Bigla, sa sandaling iyon, siya ay natambo ng hindi nakikitang puwersa at napagtanto ni Eva na ang kanyang ama ay buhay pa. Sinakal ni Bob si Crispy at kalaunan ay tinapos siya. Pagkatapos ng pagsubok,
Napansin ni Eva ang dugo sa sahig at tinanong ang kanyang ama kung duguan siya. Gayunpaman, inaangkin niya na ayos lang siya. Ipinaliwanag niya na hindi niya kayang tapusin ang kanyang buhay at iwan siyang mag-isa. Ang dalawa ay nagkaroon ng isang emosyonal na muling pagsasama at nangangako na palaging nasa tabi ng isa't isa. Kinaumagahan, nakita ang walang buhay na katawan ni Crispy na nakahandusay sa nyebe. Maya-maya ay lumapit sa kanya ang isang bastos na oso at sinimulang kainin ang kanyang bangkay. Maya-maya, nasa supermarket si Eva at naggrocery. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse at nakipag-usap sa kanyang hindi nakikitang ama. Ibinahagi ni Bob na ginugol niya ang kanyang buhay sa hinanakitang kanyang ama sa pagtatapos ng kanyang buhay at pag-iwan sa kanya, ngunit naniniwala siya ngayon na buhay pa ang kanyang ama. Ito ay nakalilito kay Eva at nilinaw niya na sa tingin niya ang misteryosong tao na tumulong sa kanya na makatakas sa ospital noong araw na iyon ay ang kanyang ama. Ang pinaka-invisible na bagay sa pelikulang ito ay ang punto ng lahat ng ito.